Inimbestigahan po ng lokal na pamahalaan ng Marilao, Bulacan ang pagguho ng bahagi ng river wall na wala pang 2 buwan mula nang matapos. Giit po ng kontraktor ng proyekto, hindi ito substandard. Saksi, si Marizo Mali. Naglalaro noon ang grupo ng mga bata sa tabing ilog sa Marilao, Bulacan nang masaksihan nila ang unti-unting pagguho ng lupa. Sa ilalim nito, bumigay na rin pala ang tipak-tipak ng semento ng river wall. Maya-maya, napagtanto na ng mga bata ang peligro. Tama! Ano gusto mo? Antay mo pa malaglag ka? Umangat na yung tubig. Saan? Antar na to! Delikado. Delikado yan. Patanggal na rin to. Alis to. Akala po namin, lumilindol lang po, kaya gano'n. Tatakot po kami, baka po masama kami doon. Kaya nagsitakbo na lang po kami. Takot na takot talaga. Nakakatrauma po siya eh. Akala po namin yun na po yung last na. Bigla na pong gumuho na po, tapos tumalon po kami dito. Tapos, yun po, tapos bigla po rin po namin narinig yung tumunog yung yero. Kumalabog po. Ayon sa isang bata, umaambon lang noong mga oras na naroon sila. Pero noong umaga ay malakas ang ulan. Parang lalamunin po kami. Hollow blocks po. Tapos yung lupa po. Kasi na po sa amin, papunta na po sa amin yung hollow blocks tas yung lupa. Labis din ang takot ni Meiji, lalo't isa ang bahay nila sa mga nakatayo malapit sa gumuhong river wall. Nangamba po. Tsaka medyo yun na-shock kasi nga baka pati kami madamay dun sa pagguho. May mga bata po dun sa loob. Kaya medyo nabother ako. Ayon sa punong barangay ng Prensa 2, wala pang 2 buwan ang lumipas mula nang matapos ang river wall na ginastosan ng 5 milyong piso. Nagulat silang nawasak agad ito. Pagka gumuho na yung mga lupa natin dito, kasunod ho nito yung mga bahay na ang susunod na babagsak. Kasama po nung ilog, matatangay na rin po sila. Kitang-kita po na ang ninipis ng bakal, parang ampaw, wala pong poste. Buti na lang wala talagang nasaktan. Sobrang disappointed na naman kami sa ganitong project na substandard. Sagot naman ng contractor sa naturang proyekto, Hindi po siya substandard. Ang nangyari po dyan, sinunod po namin yung sa program of works, kung ano po yung mga nakadesign, kung ano po yung mga gamit na bakal, mga kapal po ng semento, sinunod po namin. Siguro po kaya po nangyari itong ganitong pagguho dahil po sa bigat po ng tubig. Kasi po pagka ang lupa nalagyan po ng tubig, bumibigat po ng todo. pinaiimbestigahan na raw ng LGU ang nangyari. Sunod-sunod po kasi yung malakas na ulan and yung agos po ng tubig sa ilog, sobrang lakas din. And this is not an isolated case dito po sa bayan po namin, no? Dala po talaga na extraordinary calamity. Landslide prone po ito. Sa laki ng project nito, dapat po national po ito. So sa kagustuhan po ng ating mahal na mayor na talagang delikado po yung lugar, agad niya po itong pinondohan. Aral na rin sa amin yun to improve our design. Makailang beses ding nagkaroon ng pagguho sa bahaging ito sa tabi ng Angat River sa bayan ng Pulilan. Labis na napinsala ang isang bahay, kasama natumba pati malalaking puno ng mangga at buko. Ayon sa residente ng bahay na si Jaime Morano, 3 pamilya nakatira roon. Naramdaman daw nila ang pagguho ng lupa kaya agad silang lumabas ng bahay. Walang nasaktan. Kinuha na rin daw nila ang mga gamit at sa ibang lugar na muna nakatira. Apektado rin daw ang katabi nilang 2 pang bahay. Dagdag niya, humina ang pundasyon ng lupang gumuho sa kasagsagan ng pag-ulan dahil sa ginagawang riprap sa ilalim ng mga bahay. Kaya may panawagan sila sa contractor nito. Bayaran nila yung pera, yung buong bahay. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ang contractor na proyekto. May stulang ilog pa rin ang baha sa kalsada sa barangay Taliptip sa bayan ng Bulacan papuntang Obando. Sa kuliglig na isinasakay ang mga residente at motorsiklo para matawid ang baha. Ayon sa mga residente, 2 linggo ang pagbaha sa kanilang lugar, bunga ng high tide at walang humpay na pag-ulan noong mga nakaraang araw. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Umabot ng halos 5 talampakan ang taas ng baha sa North Fairview sa Quezon City matapos pong umapaw ang Lamesa Dam kagabi. Saksi si James Agustin.
Rumagasa ang tubig sa Tulyahan River kagabi kaya kinilangang saklolohan ng mga taga-barangay North Fairview sa Quezon City. Gumamit na ng lubid ang mga rescuer. Umabot ng halos 5 talampakan ng taas ng tubig, kasunod ng pag-apaw ng Lamesa Dam. Inalalayan ng mga residenteng lumilikas at ibinalot sa garbage bag ang mga gamit. May residente pang sumampa sa balikat ng isang rescuer habang sinusuong nila ang baha. Inilikas din ang mga alagang hayop. Tanghali pa lang daw kahapon ay pinalilikas na ang mga residente, pero may ilang inabutan ng baha. Pagka ganito po na may enhance sa bagat, lalo kapag mayroong mga malalakas na bagyo, kapag nag-overflow itong Lamesa Dam, automatically po sa instruction na rin ng ating local government, UCDR Remo, na nagpapatupad po tayo ng preemptive evacuation hanggang sa forced evacuation. Mula sa Sitio 1 at Astor Street, 141 pamilya o katumbas sa mahigit 400 individual ang lumikas sa North Fairview High School. Kabilang si Rose Lee na sumampa sa balikat ng rescuer. Takot na takot ako, baka malunod ako kasi maliit ako eh. Kasi yung tubig umapaw dito sa mga rescuer. Patulong lang po ako sa mga rescuer nga mabuhat nila. Marami rin ang mas maaga nakalikas, gaya ni Emma kasama ang bagong silang na apo. Masok na yung tubig po sa sa bahay po namin, kaya baka matrap kami. Habang maaga pa, inilikas ko na po yung ito pong apo ko. Sobrang hirap po sa pagbubuhat-buhat ng mga gamit, ganun. Akyat baba, para hindi lang po mabasa. Ayaw po namin maranasan yung nangyari sa amin last year po. Nagpastaw po yung baha. Kaya linikas na lang po namin yung anak namin. Mga bata po, inuna po namin mga bata sa mga gamit po. Kailangan po yung mga importante. Humupa na ang baha kaninang umaga, kaya ang mga residente abala sa paglilinis sa iniwan nitong putik at mga gamit na nalubog sa tubig. Sobrang hirap po kasi halos taon-taon po talagang nararanasan namin yung pagbaha. Ayon sa Pag-asa, as of 7 p.m., 79.96 meters na lang ang taas ng tubig sa Lamesa Dam o mas mababa sa spilling level. Sarado na rin ang gate ng Ipo Dam at hindi na nagpapakawala ng tubig. Tiga-6 na gate naman ang nakabukas at nagpapakawala ng tubig sa Ambuklaw at Binga Dam. Ang Angat Dam na nitong Hulyo lang ay nagtala ng pinakamababang level. Unti-unti nang nakakabawi dahil sa mga pag-ulan. From its lowest elevation na itala po noong July 26 hanggang ngayon po, August 11, nakapagtala na po siya ng almost 24 meters, 24.38 meters na pagtaas po. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Umakyat na po sa 26 ang patay dahil sa pananalasa ng habagat ayon sa PNP. Sa Baguio City, pinagluluksa ang 10 namatay sa landslide. Ang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, idedeklarang no-build zone ang pinangyarihan ng pagguho. At mula sa Baguio City, saksila si Marisol Abduraman. Marisol? Tuluyan ang tinapos ng mga otoridad ang search, rescue and retrieval operation sa landslide sa Giselle Surong dito sa Baguio City. Ito ay matapos ang makita ang 2 pang natitirang mga biktima. Hindi napigilan ng babaeng ito ang kanyang emosyon nang masilayan ang labi ng kanyang kapatid na nakaburol sa isang chapel sa Baguio City. Magkakasamang nakaburol doon ang 7 sa 10 nasawi sa landslide sa barangay Gisad, Surong. 3 henerasyon ng isang angkan ang nawala, kabilang ang 5 bata. 2 taong gulang lang ang pinakabata na natagpuan kasama ng kanyang ina. Pinakahuling na-recover ang labi ng lolong 64 anyos at kanyang apong si Elisha Grace, 8 anyos. Kaya ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng kanyang amang si Jerwin. Higit pa sa sugat niyang tinamo nang bumagsak mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na magka-landslide. Bago nangyari ang pagguho, tila nakaramdam na raw ang bata na may masamang mangyayari. Ang sabi namin, okay lang yun anak. Kapag may kulang labog konti, siguro makakatakbo tayo, umiyak siya. Pero hindi kami nakinig sa yung nanay niya. Okay lang yung anak, sabi niya. Huminto naman na yung ulan. Pero kalaunan, nakarinig sila ng malakas na kalabog. Yung ramdam namin, kulog lang. Pero nung kumulog, diretso na kami lahat, bumagsak kami lahat sa baba. May naririnig ako, ma'am, na umiiyak siya.
Gumagano, parang iyak talaga. Kasi alam ko yung iyak ng anak ko. Pinapasok ko yung mga yero para makita ko siya. Hindi ko siya makita. Pero ang problema ay yung pan pala, nandun siya sa taas. 3 residente ang nasagip mula sa guho. Bale, 2 na discharge po sa hospital after treatment. Yung isa na lang po ang under medical observation po. Ilan naman sa mga inilikas ang nagkakasakit na. Mga inuubo po, mga sinisipon, tsaka masakit ang ulo, nilalagnat. So nagbigay po tayo ng gamot. Patuloy na umapila ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga landslide-prone area na lumikas, lalo't may mga pag-uulan pa rin. Ngayon, nagdala tayo ng pauna na financial assistance. Ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin may mga stress na yung soil. Bibigyan ng rental fund support yung mga na-displaced na families. Sa datos ng PNP as of 2 p.m., di bababa sa 26 ang patay dahil sa pananalasa ng habagat, karamihan dahil sa landslide. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 800,000 pamilya ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Nasa 27,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Kasama rito ang halos 600 pamilyang inilikas dahil sa baha sa Dagupan City. Sa Barangay Lasip Grande, pahirapan ang pagtawid sa mga kalsada dahil sa malakas na agos ng abot-bewang na baha. Abot dibdib pa ang tubig sa looban ng barangay. Sa Calasiao, 21 barangay ang binaha at umabot sa mahigit 56,000 individual ang apektado. Nasa spilling level ang Marusay River. Base po sa ating monitoring, umabot na po tayo sa lagpas tao na tubig baha sa pinakamalalim na area. Lagpas taong tubig baha sa ating barangay Lungos, Lumbang at saka Talibao po. Sa Luna, La Union, problema naman ng ilang residente ang supply ng malinis na tubig. Nalubog kasi sa baha ang mga deep well. Nagrunong kami danon ulan, ma'am. Ayon sa LGU, nag-iikot ang mga fire truck para maghati ng tubig. Sa LGU po natin, meron po tayong sariling water refilling station na pwede po mag-refill yung mga community natin. Relief and recovery naman ang tututukan ngayon ng Baguio City Government, hindi lamang dito sa mga biktima ng landslide, kundi lahat ng mga naapektuhan ng masamang panahon. Samantala, Pia, sa ngayon wala tayong nararamdaman na pagulan o ng mga ambon. Sana nga tuloy-tuloy na maging maayos ang panahon dito sa lungsod. At live mula rito sa Baguio City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, lagpas tao pa rin ang tubig sa ilang bahagi ng Kalumpit, Bulacan. At mula sa Kalumpit, saksila si Gabriel Gonzalez. Gabriel? Pia, 29 na barangay sa bayan ng Kalumpit dito sa Bulacan ang lubog pa rin sa baha, pero marahil isa sa pinakaapektado ang barangay Gugo. Ayon sa pamunuan ng barangay, palala ng palala ang kanilang sitwasyon taon-taon. Mistulang dagat na ang sitwasyon sa maraming lugar sa Kalumpit dahil sa baha. Abot hita hanggang lagpas tao ang taas ng tubig sa ilang lugar, kabilang na ang barangay Gugo. Ang ilang residente napipilitang lumusong o sumakay ng bangka. Sa barangay Balungaw, napilitan ng mga residente na iparada na lamang sa bungad ng highway ang kanilang mga sasakyan kung saan walang baha para hindi masira ang mga ito. Sa barangay Gugo, naiipon ang tubig na nagmumula sa mas matataas sa barangay, como ito ay mas mababa at malapit din sa ilog. Dahil dito, 1 taon nang may pagbaha sa lugar pero pinalala pa ng habagat. Ang mga residente imbis na pagsasaka, pangingisda na lang ang hanap buhay dahil lubog ang mga lupang sakahan. Pakinggan natin ang tinig ng punong barangay ng Barangay Gugo. Mga constituents ko, nagtitiis na kahit ganito ang nangyayari sa amin kasi wala naman po silang ibang mapupuntahan. Kaya po sana po kung may mga mabubuting kalooban, matulungan po kami lalo na po sa pagkain. Para na magkaroon kami ng magandang daan.
Pian, nandito tayo ngayon sa Barangay Balungaw. Halos katabi na lang nito yung Barangay Gugo kung saan napakataas ng tubig. Dito sa ating kinatatayuan sa Barangay Balungaw ay gabinti lamang yung taas ng baha at umaabot din hanggang tuhod ayon dun sa ilang mga residente. Pero doon sa Barangay Gugo, hindi na raw nakadaraan ang lahat ng uri ng mga sasakyan maliban sa mga bangka. Ayon pa kay Kapitana Marcelino, 50 pesos ang bayad sa bangka kung 3 pasahero ang sasakay. Malaking bawas daw ito sa budget ng mga estudyante na iniinda na rin o tinitiis na rin ang mataas sa baha. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan, ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Kinasuhan po ng grave threat si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. 3 counts ang isinampa ng Department of Justice laban sa kanya, kaugnay ng umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, sa unang ginang at sa dating House Speaker. Sa isa pa, sinabi ng abogado ng Vice Presidente na inasahan at pinaghanda na nila ito. Sa ilalim anya ng batas, ipinapalagay na inosente ang Vice Presidente at kumpiyansa silang maibabasura ang kaso. Dagdag pa ng kampo ni Vice President Duterte, ang isang nakaupong impeachable officer ay hindi maaaring maipagharap ng kaso kaugnay sa sakdal na pinatutungkulan din ng isang impeachment case. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na remedyo. Ayon sa DOJ, nasa hukuman na ang bola sa paggulong ng kaso. Anila, iba ang pagpapanagot sa impeachment trial sa kaso sa korte. May inirekomendang piyansang 120,000 pesos para sa kada count ng grave threat. At kabilang po sa inirekomenda noon ng NBI ay ang pagsasampa ng kasong inciting to sedition, pero hindi po ito tinuloy ng DOJ dahil sa anilay kawalan ng prima facie evidence. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema sa baha, gaya po ng planong paglalagay ng spillway sa Las Piñas City. Saksi, si Van Mayrina. Las Piñas ang isa sa mga naapektuhan ng mga pagbaha nitong weekend. Pinasok pa nga ang ilang bahay. Mahigit 100 pamilya ang pansamantalang nananatili sa isang covered court. Binisita sila ni Pangulong Bongbong Marcos at hinatira ng tulong. Ininspeksyon din ng Pangulong high vacuum self-priming drainage trailer pump na isa raw sa mga nakatulong sa pagpapahupa ng baha sa lugar ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pag napupuno itong estero na to, syempre, pupunta na sa daan yung tubig. Kung may mobile pump tayo dito na malakas, hindi na pupuno. So, naiiwasan yung pagtaas, mabilis na pagtaas ng tubig. Almost 1 cubic meter per second. Malaki din yun. So, effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Pansamantalang solusyon nga lang daw ang dredging at paggamit ng mga mobile pump. Ang kailangan talaga mas pangmatagalang tugon sa problema ng baha. Kabilang ang 10 taon ng planong spillway sa Las Piñas na magsisilbing lagusan ng tubig. Tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Pero mababaliwala raw ang mga solusyong ito kung hindi pa rin wasto ang pagtatapon ng basura. Gaya na lang ng sangkaterbang basura sa Barangay Baclaran sa Parañaque. Mano-mano rin ang pagtanggal ng basura. Nung nag-high tide kahapon, pinagagahat. So halo-halo na yung basura to all over, no? Ang malungkot lang, ang sabi sa akin ng Parañaque City Government, first time to nangyari na ganito. So pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis. Pinaghahakot din ang sangkaterbang basura sa Baseco Beach sa Maynila. Dagat ng basura rin ang naiwan sa Barangay Bagong Bayan North sa Navotas. Ayon sa barangay chairman, nagsisilbi kasing catch basin ng basura ang kanilang lugar. Yung basura po na yan ay galing po sa parte ng Bulacan, Cavite, at saka sa may Ilog Pasig po. Yan po ay lumalabas papunta Manila Bay at siya po ay bumabalik pagkaraan ng habagat, lalo na kung may bagyo siya. Mungkahin ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, pag-aralan muli ng Kongreso ang Local Government Code, partikular ang multa para sa hindi wastong pagtatapon ng basura. Para nga mas magkaroon ng ngipin, lalong na't
itong pagbabaha ay paulit-ulit na nagiging problema po natin at yung maling pagtapon ng basura po ay talagang nakakadagdag sa problemang yan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bago sa saksi, isa ng tropical depression o bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero maliit pa rin ang chance na makapasok ito sa PAR at palayo rin ito sa bansa ayon sa Pag-asa. Gayunman, kasama po ng iba pang weather disturbance sa labas ng PAR, may impluwensya pa rin ito sa habagat na patuloy na nagpapaulan sa bansa. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa yan sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at ilang bahagi ng Cordillera. Pati na sa Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila at Mindoro Provinces. Halos buong Luzon na ang pwedeng ulanin sa hapon, kasama ang Calabarzon, Bicol Region at iba pang bahagi ng Mimaropa. May malalakas na ulan sa Cagayan Valley, Central Luzon at Occidental Mindoro. Minsan, mahina po ang mga pag-ulan pero minsan ay bigla rin itong lalakas kaya posible pa rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng ulan bukas ng umaga at pwedeng maulit yan sa hapon o gabi. Sa Visayas at Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga, maliban sa ilang bahagi ng Panay Island. At sa hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng malalakas o hanggang katamtaman ang ulan. Dahil po sa pagtutulungan, muling napapakinabangan ang isang basketball court sa Binyan, Laguna. Tila naging ilog na kasi ito na matabunan ng mga water lily o water hyacinth matapos malubog sa baha. At para muling palitawin, nagbayanihan ang isang samahan sa barangay Malabanan. Ang kay Youth Cooper JV Manzano, mahigit 2 linggo silang nagtulong-tulong sa paglilinis kaagapay ang kanilang LGU. July 2025 pa raw nagsimulang bahayin ito at hindi na ito humupa hanggang nitong Enero. Doon na nila pinahigop ang baha patungong Laguna de Bay para malinis na rin ang putik. Pininturahan na rin nila ito para magmukhang basketball court muli. Ang kwento ni Youth Cooper JV, hindi na ito binabaha ngayon. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.